Good day mga idol. Meron tayong magandang topic sa araw na ito. At ang topic natin ay tungkol sa mga customers na may problema sa kanilang monthly amortization, which is yung past due. At yung iba naman ay for repossession na ang sasakyan. Kapag umabot na ang iyong account for repossession, matik, simap kayo mga idol. Red flag na kagad kayo sa bangko. May hirapan na kayong makakuha ng panibagong sasakyan. But hindi naman lahat. Sometimes meron at meron nakakalusot. But usually, hindi mga ka-idol. Depende po sa unit na nakuha po ninyo. At ang mabigat dito mga ka-idol is yung stress na dala ng halos araw-araw ay may tumatawag po sa inyo at nagtitext sa inyo na nagpapakilalang taga law firm po sila. At sinasabi na kapag hindi po ninyo sinurrender ang inyong sasakyan, ipapabarangay po namin kayo, ipapapulis, ipapa-HPD namin kayo, pupuntahan namin kayo sa bahay or sa office, saharangin po namin ang inyong sasakyan. Sometimes may pupuntang tao sa inyong bahay, bahagyang pasigaw na hahanapin ang inyong pangalan, ang inyong sasakyan, o minsan nakikipag-chismis pa sa inyong mga kapitbahay, tuloy nalalaman ang inyong problema. 'Di ba? At malaking kahiyan ito para sa inyo. So kung ganyan ang inyong stress mga ka-idol o problema ninyo mga ka-idol, panoorin ninyo ang video ito hanggang matapos dahil malaking tulong ito para sa inyo. At kung nais po ninyo magpa-advise mismo kay The Car Loan Expert, all you have to do is i-follow nyo ako sa aking Facebook page, paki-like na rin mga ka-idol at i-message ninyo ako. But take note mga ka-idol, syempre, since na time ko ang ginagamit po ninyo, knowledge and skills, syempre may corresponding talent fee ang inyong abanding code. Matik yan mga ka-idol. Okay, but guaranteed, i-unload ko po ang inyong problema. Guaranteed na masusolusyonan po na natin ang inyong problema. Okay? So, let's begin. Repossession issues. Okay, number 1, past due sa paunang hulog. Ito ay para doon sa mga first time lang na nakakuha ng sasakyan. So, let's say, kare-release ng inyong bago sasakyan last month. It so happen na nagkaroon ng emergency. Kailangan mo ng pera. Wala kang choice kundi galawin ang pera na panghulog mo sa iyong sasakyan. Yun nga lang, hindi mo kagad na ibalik. So, technically speaking, default ka na sa bangko. Okay? So, automatic, pwede na nilang kunin kagad ang inyong sasakyan dahil hindi po kayo, non-starter kayo mga ka-idol. Hindi kayo maayos kausap. Di ba? Ganun mga ka-idol. Okay? Or sometimes, maaring may mag-text or tumawag po sa inyo para alamin kung ano yung reason. Hopefully, pagbigyan po kayo. But usually, hindi mga ka-idol. Dahil non-starter po kayo. Okay? Understood? Number 2, kung kayo naman ay past due within 1 month or 2 months mga ka-idol. Let's say, 1 year na kayo nagbabayad. It so happen na na-past due po kayo ng 1 buwan or 2 buwan. Okay? So, matik, may tatawag po sa inyong anonymous mobile number. Kailangan po ninyong sagutin dahil yun po ay maaring bangko na para tanungin kung ano yung cause kung bakit po kayo na past due. Okay? Number 3 is automatically pababayarin po kayo ng bangko. After na nakausap po kayo ng bangko, knowing what is your reason, then after that, pababayarin na kagad kayo on the same day or maybe by next day mga ka-idol. At kailangan mo nang alamin kung magkano yung total amount na babayaran mo. Well, actually, sasabihin naman ng bangko yun mga ka-idol. But, kailangan be specified doon sa interest dahil sometimes baka hindi sabihin sa inyo interest. Baka mamaya may mga nakatagong interest, naloko na. Nag-accumulate pa mga ka-idol, okay? Ito take note mga ka-idol, kapag past due ka ng ilang araw, walang problema yun sa bank. But, be mindful about the interest na hindi mo nakikita. Okay? So, dapat i-update mo ang iyong auto loan account to secure na walang mga naiwang hindi pabayad na interest o other charges. Kapag habitual mo na ang pagiging past due, ibig sabihin red flag ka na sa iyong account. May tendency of delinquency ka na mga ka-idol. Okay? Kapag habitual kang napapast due. So, wag mong gawing habit yan mga ka-idol. Although, may pera ka namang pangbayad, pero wag mong gawing habit. Kung sa tingin mong medyo masyashort ka,
kailangan mo nang mangutang before dumating ang iyong due date para hindi ka mabad record, mga ka-idol. Okay? Usually, mga followers ko dito, lahat naman ng nagpa-advise sa akin ay naging maganda ang outcome. Lahat sila ay nakatapos ng sasakyan. Baka isa ka na doon, mga ka-idol. Okay? Number 4, 2 to 3 months past due, normally ang account mo ay ipapadala na sa third-party collection. Well, actually, sasabihin din sa inyo ng bangko yan na ipapadala na sa third-party collection ng inyong account, no? Para ang agency na ang bahalang mag-follow up sa inyong account upang kulitin, i-text o tawagan kayo o sometimes house visit. Okay? So, normally up to 3 months lang, mga ka-idol, kailangan ng kunin ng inyong sasakyan. Okay? 2 months okay pa. Pero pagdating mo ng 3 months, hahatakin talaga ang inyong sasakyan. Kahit anong bangko pa yan, mga ka-idol. Okay? But wait. Okay. Number 5. Ang pinakamahabang buwan to recover your car is around 6 months. Pero hindi po ito nasusunod, mga ka-idol. Usually 3 months lang, mga ka-idol. Okay? Time lang dapat ma-recover mo with the third party ang iyong sasakyan. Usually, may dala silang mga voluntary surrender paper para kunin ang iyong sasakyan. Once na binigay mo ang iyong susi at pumirma ka doon, matik kanila na ang iyong sasakyan. Pero kung hindi mo ibibigay at ilalaban mo ang iyong sasakyan na kaya mong habulin, wala silang magagawa kundi umuwi. Okay? Dahil 3 months pa lang naman yon, mga ka-idol. Like I said, maximum of 6 months. Kung kaya mo. Okay? Pero usually, 3 months lang, mga ka-idol. Number 6, in 2 to 3 months time, pwede nang mag-offer sa'yo ang bank ng redemption period. So, past due po kayo ng 2 buwan or 3 months. Sometimes, tatawag ang bangko sa inyo or yung repossessor o third party para operan po kayo ng redemption period. Ibig sabihin nito, kailangan mo munang isurrender ang iyong sasakyan sa bangko. Then, the bank will give you a 15 days period to retrieve your car to pay off yung mga corresponding balances mo. Plus, including yung 2 months advance with interest and other charges within 15 days. So, before mag-15 days, kailangan ma-settle mo na yan. Then, that's the time na bibigyan kanila ng gate pass kung saan mo kukunin ang iyong sasakyan. Okay? May mga bangko nag-o-offer ng ganito. Okay? Pero hindi lahat. Okay? So, swerte mo kung aabot ka doon sa redemption period na yun o may nag-offer sa'yo ng for redemption. Okay? Number 7, kapag hindi mo nabayaran ang figure na nakalagay sa iyong SOA or Statement of Account within 15 days, automatic kanila na ang iyong sasakyan. At pwede mong bilhin ito ng cash with discounted price kung talagang kursunada mo ang iyong sasakyan. So, pwede mo yang kunin through cash, pwede kang makipag-bid, ikaw po ang priority kung talagang sa tingin mo may sentimental value ang sasakyan para sa'yo. Pero kung wala na, i-let go mo na, mga ka-idol. Okay? So, regarding dun sa for redemption, hindi sila magbibigay sa'yo ng SOA hanggat hindi mo sinosurrender ang iyong sasakyan. Kailangan mo munang isurrender ang iyong sasakyan sa mismong head office kung saan po sila located. Then that's the time para ibigay sa iyo ang SOA. Doon mo malalaman kung magkano yung corresponding amount na babayaran mo. Then within 15 days, wait for 15 days o before 15 days, isettle mo na kapag meron ka ng tamang pera o saktong pera. Then that's the time na bayaran mo, mga ka-idol. Okay, but make sure na yung perang kukunin mo o pinambabayad mo ay hindi utang, mga ka-idol. Dahil kung ito ay inutang mo, ay baka dumoble ang iyong problema. So, imaginein mo, pine-off mo yung 6 months, no? Dahil 3 months yon na past due, plus 2 months, plus yung interest and charges, di ba? So, next month, maniningil uli sila sa'yo. So, ibig sabihin, wala kang time para magpahinga ng pagbabayad ng iyong monthly. Kung sa tingin mo kaya mo, then go for it. Pero kung hindi mo na kaya, ayaw mong ma-stress, so i-unload mo, mga ka-idol. So be it.
kung talagang hindi ito ang time o tamang time para magkaroon ka ng sasakyan, i-let go mo mga ka-idol. Dahil kung dumating ka naman sa point na may pera ka na at ready ka na magkaroon ng sasakyan, madali lang ang makakuha ng sasakyan. Lalo na kung kausap mo, yung kalbong yan. Okay? So I hope nakatulong ang video ito mga ka-idol. If you want to unload your stress about your auto loan issues mga ka-idol, especially diyan sa mga past due and repossession, nais po ninyo magpa-advise, okay, i-message niyo lang ako sa aking Facebook page. Okay? Thank you.